Subukan nating iakit ng Baguio itong si Pearl. Hindi ko pa na-experience kung paano mag-charge sa mga gas station. At kung makakatipid nga ba tayo gamit itong electric car. Tara, sama-sama nating subukan itong ating electric car. At ipapakita ko rin sa inyo kung saan ba kami tumuloy ngayon sa Baguio. Ngayong linggo, nag-aya ng day off ang mga manager ko sa opisina at request nilang gamitin itong si Eleanor. Hindi naman kami kakasya dyan kaya dalawang sasakyan ang gagamitin namin ngayong araw. Tamang-tama, masubukan din natin tong si Pearl kung kaya ba niyang umikot sa Baguio ng balikan. First time namin nagkaroon ng electric car, kaya wala talaga kaming idea kung paano kinakargahan ng kuryente sa mga gasoline station. Kaya sa video ito, sama-sama natin i-experience ang first time na gumamit ng electric car. Ito nga palang videographer ko ngayong araw na si Watermax. Kasama namin si Ken at si Simon. Ilang sandali nga lang ay nakarating na kami dito sa Rosario, La Union. Pag exit mo dito sa Tiplex ay makikita mo ang gas station ng Shell. At dito natin unang masusubukan kung magkano bang magagastos natin pag pinacharge natin si Pearl. Wala ka naman palang dapat ipangamba pag magpapakarga ka dahil merong mag-a-assist sa'yo dito. Parang magpapagas ka rin ng gasolina, meron din taga-karga. Dito mo ikukumpara kung gaano kabilis ang fast charging. At ang kakaiba sa kanilang charger ay meron na agad na dalawang port. Meron sa direct current at alternating current. Meron silang card na ginagamit dito para mag-activate kung magcha-charge ka na. 75% na lang ang natira nung nakarating tayo dito sa Rosario, La Union. Yung ganitong klaseng charger pala ay nagkakahalaga ng 35 pesos per kilowatt. Madali lang naman computein kung makakamagkano ka sa per kilowatt mo. Mula nga pala sa Alcala, Pangasinan ay naka 20% na tayo sa ating baterya dahil nakaset si Pearl sa 95% full charge niya. Sinadya kong hindi ikat ang video ito para makita nyo ng actual kung gaano kabilis magkarga itong kanilang charger. Sa loob lamang ng isang minuto ay naka 1 kilowatt na agad tayo. Kung meron silang fast charger dito, meron din naman silang slow charger. Ito nga yung itsura ng slow charger nila na parang nasa bahay lang natin, na kayang magkarga ng 22 kilowatt. At kung ikaw ay magkakarga dito, ang presyo ay 25 pesos lang per kilowatt. 10 piso lang ang diferensya, kaya lang napakatagal mag-charge nito. Na kung ikukumpara mo doon sa fast charger ay umaabot siya ng 180 kilowatts. Kaya kung ikaw ay nagmamadali ay pwede mo nang isakripisyo yung 10 pisong diferensya niya. 19 minutes lang ang inabot ng total charging time natin dito. At nakakonsumo tayo ng 15.56 kilowatts. Ngayon maalaman natin kung magkano nga ba ang gagastusin natin pag nagpa-charge tayo sa mga gas station. Kung sakasakali man na walang mag-a-assist ay kumpleto naman sila dito sa instruction manual. Dito nga ay pinag-uusapan namin ni Ella kung talaga bang kami makakatipid sa ganitong klaseng sistema. Nagkaroon tayo ng 349 km after charging at ang baterya natin ay 94%. Yung charging time nito ay very adjustable din at kung saan ang recommended ng kasa ay dapat hanggang 80% lamang. Pero dahil madalang pa ang charging area dito sa lugar natin, pinakiusapan ko na rin ang kasa na dapat 95% para mas malayo ang biyahe bago pa ako makapagkarga. Sa mga oras na ito ay sarado pa ang Cannon Road kaya dito muna tayo dadaan sa Marcos Highway. Nadaanan nga natin dito ang Honda Big Bike Guanzon. At naalala ko din na napospone nga pala yung event namin this 25 at na-move ito ng November 18, 2024. Excited pa naman ako kasi yun ang unang-unang Honda Big Wing sa buong Pilipinas. Pero syempre ang top priority natin ay ang safety ng ating mga guests. Kaya mas minabuti ng management na i-move na lang ito sa November 18. Basta Honda Big Bike, kay Guanzon tayo. At mabalik naman tayo dito sa ating baterya. Medyo mas malakas pala siyang kumain ng baterya kapag paahon. From 94% ay naging 69% na lang siya. Pero sa wakas, nakarating na tayo dito sa Baguio. Tawag pansin itong makulay na painting sa pader nila. At syempre nakakagaang din ng vibe itong jeep na nakita namin dito na napakalaking ambag sa transportasyon dito sa Pilipinas. May nakakatuwa nga pala kung gustong i-share sa inyo. Kapag palusong pala itong electric car ay nagkakarga siya ng kusa. From 169 na magiging 170 siya. At habang patuloy tayong lumulusong ay patuloy din itong kumakarga at tumataas ang ating mileage. Nakakatuwa talaga yung gantong mga teknolohiya na nilagay ngayon sa sasakyan natin. At sa wakas ay nakarating na nga tayo dito sa Camp John Hay. Pagpasok nyo nga dito ay makikita nyo ang napakaraming Christmas lights. Ngayong gabi ay magpapalipas tayo dito sa Scout Hill. Pero bago ka makapasok dito ay kailangan mo munang mag-register. 300 pesos ang registration dito bawat sasakyan. At sa wakas nakarating na nga kami sa aming patutulugan.
Dude, my car is parking automatically. Yeah. I did. Oh. Look, I didn't hold anything. Oh, nice. That's crazy. That's my first time. So cool. No way. Not Yeah. hold anything. I didn't hold anything, dude. Nah, It just bro. automatically turned into Look at 40. me. Oh, Dang. it's amazing. Can I try it again, dude? Yes. I wanna try it Until Mom moves again. out of the way. Sobrang sarap ma-experience nung malaman namin na kaya palang mag-park ng kotse ko na mag-isa. My car is so amazing. This car can park Yeah, I automatically. saw the wheel. It was moving by It's itself. moving like that. Yeah, but I think I hit the gutter. No. You just hit it. Just move it. Talaga? I show it to you to remove your car. No, later na. You park my car there. Ay grabe, mas automatic yun. You park the car. Akala ko high-tech na tong BMW Xi natin. May mas high-tech pa pala. Ito, high-tech na high-tech. Kailangan mo lang sabihin, i-park mo yung kotse mo doon. Iba din talaga yung feel kapag sumakay ka dito kay Eleanor. Nakapark na si Eleanor dito. At ngayon naman dito kami matutulog sa tahanan na to. Ipakita ko sa inyo yung kwarto ng mga bata. At dahil may oras pa, mamimili muna kami ng aming hapunan. Sobrang useful pala kapag yung kotse mo marunong mag-park mag-isa. At tamang-tama dito sa SM ay meron silang sariling charger na kung saan libre ito para sa mga electric cars. Na habang ikaw ay namimili, ay nakakapag-charge ka naman ng iyong sasakyan. Matapos nga kami mamili ng aming hapunan, dumaan muna ako dito sa Ride Lab Baguio para bumili ng bago kong helmet. Wala na kaming time magluto kaya dito na kami kakain ngayon sa Sbarro. Alam nyo ba, nagsisimula pa lang kami ni Ella. Hindi ko siya nabigyan ng magandang kasal. At ang naging reception namin ay dito lang sa Sbarro at kaming dalawa lamang ang kumakain. Dahil ang mga panahong yon ay kailangan naming tiisin ang aming sariling luho para mabigyan namin ng mas magandang kinabukasan ang aming mga anak. Nagulat ang mga anak namin nung naikwento namin ito sa kanila. Nagbago na pala ang logo ng Sbarro mula noon. Dahil dati, ito yung alam kong logo nila. O papaano, maraming salamat sa pagsama sa akin sa video nito. Sana'y na-enjoy nyo rin ang inyong linggo tulad namin. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. At kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalimutang mag-react, mag-share, or mag-like. Ang lahat ng comment nyo ay binabasa ko at na-appreciate ko dahil nabigyan nyo ako ng panahon. At aaminin ko sa inyo, kumikita ako sa video ito lalo na pag sineshare ninyo. Pero ang mga kinikita kong yon ay binibigay ko sa mga chosen beneficiaries natin. O kung kayo ay meron mang gustong tulungang charity ay huwag kayong mahihiyang mag-comment dito sa baba. Dahil kung mabasa natin yan ay pwede kayong maging host para makatulong kayo sa mga gusto nyong matulungang charity. Opo, tama po ang narinig ninyo. Lahat po kasi ng kinikita ko dito sa mga videos na ina-upload ko ay binibigay ko sa mga charities. Malaking bagay sa amin ang ma-share at ma-like itong mga videos na ginagawa namin. Kung napadaan sa iyo ang video ito, maraming salamat agad.